Umilaw ang dagundong ng mga kamera sa malaking lobby ng YRC Incorporated Building. Si Adrian Ramos, ang 26 anyos na CEO ng pinakamalakas na kumpanya ng pinansyal sa buong Asia Pacific. Lumabas ng elevator na naka-navy suit. Sobrang astig. Tahimik ang lahat habang pinapanood ng mga journalist at executive ang batang negosyante na naglalakad na parang hari. Siya yung lalaking gustong maging ng lahat. Sobrang gwapo, sobrang yaman, at galing sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Pero ang nagpapamagnet sa kanya, hindi lang ang mukha, kundi yung aura niya. Parang may gintong kamay si Adrian. Tumataas yung stocks na ini-endorso niya. Nagiging ginto ang mga kumpanyang hinahawakan niya. At parang kulang pa sa lahat ng binigay ng mundo sa kanya. Mahal niya ang pinaka-pinapangarap na babae sa bansa, si Selena Alcantara. Supermodel, brand ambassador, yung tipong babae na nagiging balita kahit mag-selfie lang. Saglit lang akong mawawala, business trip lang, sabi ni Adrian habang niyayakap si Selena sa airport. Hinahaplos ang buhok niya. Tapos diretso uwi ako. Gusto ko matuloy yung bakasyon natin. Ngumiti si Selena. Naka-sunglasses sa ilong niyang perpekto. Dapat bumalik ka agad. May mga shoot ako next week. Niyakap siya ni Adrian ng mas mahigpit. Bumulong. Mahal kita. Ngumiti siya. Hinalikan ng pisngi niya. Tapos tumalikod at nawala sa gitna ng mga fans at press. Pero may sikreto si Adrian. Nakatago sa maleta niya ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito, isang diamond ring. Espesyal na in-order mula sa New York. Kumikislap na may intensyon. Plano niyang mag-propose pagbalik niya sa Manila. Pero hindi siya nakarating sa restaurant kung saan nakareserba ang mesa nila. Sa halip, habang mabilis na nagmamaneho sa Skyway, gamit ang luxury sports car, isang truck, na inaantok ang driver, ang sumalpok sa kanya. Umikot ang kotse ni Adrian, bumangga ng malakas sa guardrails, at nahulog sa overpass. Dumilim ang mundo. Hinila siya mula sa wasak na kotse. Halos hindi na humihinga. Ang dating perpektong mukha niya ay sirang-sira. Bali ang mga braso niya. Durog ang mga binti niya. Punit-punit ang balat niya. Nagsusumikap ang mga paramedic para mabuhay siya. Pagdating sa ospital, nagdesisyon ang mga doktor. I-induce ang coma. Sobrang grabe ang trauma. Kailangan ng katawan niya ng pahinga. Nang dumilat siya pagkalipas ng ilang linggo, malabong mundo. Ang tanging malinaw kaysa sa sakit sa katawan niya ay ang takot na may nagbago. May nagbago nang hindi na maibabalik. Ipinaliwanag ng mga doktor ang katotohanan. Ang mukha niya, ang dating pinupuri sa mga magazine, ay nasira. Mga bali na buto, punit na tissues at sirang muscles ang nag-iwan ng mga peklat. May mga metal rods sa mga binti niya. Nakatali at hindi maigalaw ang mga braso niya. At ang pinakamasamang balita, hindi nila pwedeng operahan ang mukha niya. Hindi pa ngayon. Sobrang lalim ng trauma. Isang maling hiwa lang. Pwede siyang mamatay. Umiyak ang ina niya, si Doña Eloisa. Sa tabi ng kama niya, hawak ang kamay niya. Ang tatay niya, na laging seryosong negosyante, ay tahimik na naglalakad-lakad. Namumula ang mga mata. Pero ang gusto lang ni Adrian ay makita si Selena. Marinig ang boses niya. At nang dumating siya sa wakas, umasa siya. Pero nang magtama ang mga mata niya sa mukha niyang nakabalot sa benda, nawala ang pag-aalala sa mukha ni Selena. Sinubukan niyang itago ang pagkadiri. Pero nakita ni Adrian ang pag-iiba ng labi niya, ang pag-iwas ng mga mata niya. Pero kumapit pa rin siya sa pag-asa. Samahan mo ko. Bulong niya. Hindi siya sumagot. Habang lumilipas ang mga araw,
Napansin ni Adrian na dumalang ang mga tawag, maikli ang mga text, bihira ang mga bisita. Isang araw, pagkatapos ng ilang linggong katahimikan, naglakas loob siyang tawagan si Selena. Umupo siya sa kama, nanginginig ang kamay, habang dinadial ang number. Selena? Tumigil. Uy, sabi niya, malamig. Miss na kita. Pwede ka bang pumunta dito? Hindi ako pwede, Adrian. Lilipad ako sa Paris next week. Fashion Week. Hintayin kita pagbalik mo. Sabi niya agad. Hindi, Adrian. Butol niya, matigas ang boses. Hindi ko na kaya to. Katahimikan. Sorry. Hindi ko kayang makasama ka. Hindi sa ganitong sitwasyon. Namatay ang linya. Tinitigan ni Adrian ang telepono sa kamay niya. Mas malakas ang katahimikan kaysa sa kahit anong sigaw. Wasak ang katawan niya at ngayon, wasak din ang puso niya. Parang libingan ang katahimikan sa kwarto ni Adrian sa ospital. Malamig, tahimik, walang buhay. Paulit-ulit na tumatama sa isip niya ang mga sinabi ni Selena. Parang masamang panaginip. Hindi ko kayang makasama ka. Hindi sa ganitong sitwasyon. Hindi lang masakit yung mga salitang yon. Parang tinusok yung puso niya. Nahulog yung telepono niya sa sahig. Hindi man lang siya kumurap. Nakatulala lang siya sa kisame. Tanging ang mahinang ingay ng mga makina sa tabi niya ang nagpapatunay na buhay pa siya. Lumipas ang 3 araw. Ayaw niyang magsalita. Lumipas ang 5 araw. Tumigil siyang kumain. Sa 7 araw, pati nanay niya sumuko sa pagdalaw. Ang tatay niya, matagal nang bumalik sa pag-asikaso ng kumpanya. Iniwan si Adrian na kasama lang ang mga nurse na takot pumasok sa kwarto niya. Walang nagtagal sa kanila. Yung iba umiiyak na lumabas. Yung iba, nanginginig lang. Naging anino na lang si Adrian nang dating siya. Yung lalaking kayang kontrolin ang boardroom gamit ang daliri. Ngayon hindi na kayang tingnan ang sarili sa salamin. At ang pinakamasakit, ayaw niya. Yung araw na tatanggalin niya yung benda sa mukha niya. Dapat simula ng paggaling niya. Pero naging araw yun na tuluyan siyang nawasak. Nasa tabi niya ang nanay niya, doktor, at yung huling nurse na natira. Himala na dumating din si Selena, nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kamay niya. Unang beses niya siyang hinawakan ulit pagkatapos ng aksidente. Nandito ako, babe. Bulong niya. Ano man ang mangyari, nandito ako. Kasinungalingan at makikita rin ni Adrian ang katotohanan. Dahan-dahang tinanggal ng nurse yung gauze na nakatakip sa kalahati ng mukha ni Adrian sa loob ng halos 1 buwan. Bawat layer na natanggal, mas maraming katotohanan ang lumabas. Yung pasa at maga na balat, yung mga peklat ng operasyon, yung baling pisngi na hindi gumaling ng tama, yung dating perpektong mukha na baluktot dahil sa trauma at trahedya. Nang matanggal ang huling piraso, napasinghap si Selena, isang malakas at kusang singhap. Dahan-dahang lumingon si Adrian sa kanya, puno ng marupok na pag-asa ang mga mata. Napaatras si Selena, pilit na tinatago ang takot niya. Oh my God! Inabot ni Adrian yung kamay na hawak niya kanina lang, pero binitaw na siya ni Selena. Kailangan ko ng hangin. Sabi niya, tumayo. Selena, teka lang. Garalgal niyang sabi. Pero palabas na siya ng pinto. Daang-daang iniharap ng doktor yung salamin sa kanya. Tag-alangan si Adrian. Gusto niyang sumigaw. Basagin yung salamin bago niya makita. Pero huli na. Nakita niya. Yung refleksyon na nakatingin sa kanya. Hindi lang pangit. Hindi niya makilala. Yung dating mapagkakatiwala ang mga mata. Walang laman. Yung bibig. Tahi-tahi. At may mga peklat.
Medyo nakalaylay ang isang gilid ng mukha niya dahil sa damage sa nerves. At may mahabang peklat sa panga niya, parang malupit na pirma ng tadhana. Hindi, hindi, hindi! Sigaw ni Adrian. Itinulak yung salamin sa tray. Nabasag ito sa sahig. Kumalat ang mga bubog, parang nabasag ang katinuan niya. Pinunit niya yung mga wire na nakakabit sa katawan niya. Sumisigaw. Alisin niyo to! Alisin niyo to sa akin! Dali-daling pumasok ang ibang mga doktor. Sumunod ang mga nurse. Umiyak ang nanay niya. At bago tumalab ang sedatives, nakita niya ang bakanteng pinto kung saan nakatayo si Selena. Alaala na lang ngayon. Lumabo ang mga araw at gabi. Ayaw ni Adrian sa therapy. Ayaw kumain. Ayaw sa kahit sino. Tinakpan niya ang lahat ng salamin sa bahay. Pagkalabas niya ng ospital, sinara ang mga kortina, pinatay ang mga ilaw. Lumipat siya sa madilim na master bedroom ng mga Ramos Estate. Isinara ang mundo. Nagmamakaawa ang nanay niya na magsalita siya. Please, Adrian, huwag mong gawin to sa sarili mo. Wala siyang sinabi. Nagsimula nang mag-resign ang mga staff niya. Sinigawan niya ang mga sinumang lumapit. Nagbato siya ng mga plato, naghagis ng mga gamit, lalo pang tumahimik at lumungkot ang bahay sa bawat linggo. Isang araw, dahan-dahang pumasok ang matagal niya ng assistant na si Maya. May dalang tray ng pagkain at gamot. Sir, sabi ng doktor niyo, kailangan niyo ng mag-physical therapy. Humihina na ang muscles niyo. Hindi kayo makakalakad kung umalis ka. Ungol niya. Pero, sabi ko, lumabas ka. Sigaw niya. Maulap ang umaga at makapal ang hamog. Habang nakatayo si Maya sa labas ng malaking bakal ng gate ng Ramos Estate, hawak ang envelope at puno ng desperasyon. Lumalala ang kondisyon ni Adrian, physical at emotional. At kung walang tutulong agad, natatakot si Maya na baka mas marami pa siyang mawala, hindi lang ang kakayahang maglakad. Tiningnan niya ang pangalan na nakasulat sa mga dokumento. Camille Santos, registered nurse and licensed physical therapist. Inirekomenda ng isang kilalang ospital na humahawak ng pinakamahirap na pasyente. Sabi nila si Camille Daway, miracle worker. Pero nagdududa si Maya. Paano ba naman 5 nurse at 3 therapist na ang sumuko kay Adrian? Yung iba sa kanila may pasa, yung iba emotional, yung iba physical. Pero si Camille na lang ang huling pag-asa niya. Dumating ang nurse eksaktong alas 9 ng umaga. Nakatali ang buhok, seryosong hitsura, at suot ang puting uniforme na parang baluti. Magandang umaga. Bati niya, kalmado at professional ang boses. Ngumiti ng kinakabahan si Maya. Salamat sa pagpunta mo, Nurse Camille. Ipinagkibit balikat ni Camille. Camille na lang. Nabrief na ako sa kaso. Sobrang hirap. Madaling magalit. Ayaw magpa-therapy. Emotional na unstable. Mas malala pa dyan ang hinahawakan ko. Kumurap si Maya. Parang nakaka-encourage naman yata yon. Pumasok sila sa estate at dumaan sa madilim na koridor. May mga family portrait at may mga telang nakatakip ng mga furniture. Tahimik na inoobserbahan ni Camille ang lahat. Ang katahimikan, ang amoy ng lumang hangin, ang makakapal na kortina na nakatakip sa araw. Huminto si Maya sa harap ng malaking mahogani na pinto. Nasa loob siya. Paalala lang, ayaw niya ng bisita, lalo na ang mga bagong muka. Baka sumigaw siya o magbato ng gamit. Huwag mong personalin. Ngumiti si Camille. Hindi natinag. Bihira ko yung ginagawa. Tumango si Maya, binuksan ang pinto at pinapasok si Camille. Sa loob, nakaupo si Adrian sa wheelchair, nakatalikod sa pinto. Silhouetted sa malaking bintana na may makakapal na kortina.
Nakasuot siya ng hooded sweatshirt at beige silicone mask na nakatakip sa buong mukha. Isang baluti laban sa panghuhusga at awa. Sabi ko, ayaw ko ng nurse. Ungol niya nang hindi lumilingon. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo bago kayo makinig? Buti na lang hindi ako nandito para magustuhan mo. Sagot ni Camille. Malamig at confident ang tono. Nanigas si Adrian. Bahagya niyang iniliko ang ulo. Sapat lang para makita siya sa gilid ng mata niya. Isa pa. Bulong niya. Ano naman ang pangalan mo ngayon? Nurse Barbie? Nurse Awa? Camille Santos. Sagot niya. Nurse, therapist, at mukhang huling pag-asa mo para makalakad ulit. Tumawa si Adrian. Malamig, mapait, walang halong tuwa. Huwag kang magsalita. Wala akong interes. Hindi mo kailangan magka-interes. Kailangan mo lang ipakita ang sarili mo para sa paggaling mo. Sabi niya. Inilapag ang tray ng gamot at tubig sa lamesa. Ito ang gamot mo, inumin mo o hindi. Desisyon mo. Pinagdudahan niya ang tray. Humakbang si Camille, kalmadong nakatayo sa harap niya. Kaya mong takutin ng iba, Adrian. Kaya mong sumigaw, magbato ng gamit, mag-asal halimaw. Pero hindi yun gagana sa akin. Mas malala pa dyan ang nakita ko. Mas malala pa dyan ang pinagdaanan ko. Kaya sige, subukan mo ako. Sumingkit ang mga mata niya. Bakit ka talaga nandito? Iniliko niyang ulo. Dahil trabaho kita. Hamon kita. At dahil kapag tumigil ka sa pagtingin sa sarili mo bilang sirang CEO at nagsimula kang lumaban, baka ma-realize mo na worth it ka pa ring iligtas. Tumahimik sila. Tapos, walang sinabi si Adrian. Inabot ang baso ng tubig. Ininom niya ang mga tableta at sumandal. Pagod sa interaksyon. Hindi ngumiti si Camille. Hindi nagyabang. Lumingon lang siya kay Maya na nakatayo sa pinto na nanlalaki ang mga mata. At sinabi, kunin mo yung kontrata. Magtatagal ako dito. Nang gabing yon, inayos ni Camille ang mga gamit niya sa kwarto sa tabi ng kay Adrian. Inilibot siya ni Maya. Tinuro ang mga panic button, ang emergency kits, at ang mga safe zone. Isang hallway na bihira puntahan ni Adrian. Hindi siya laging ganito katahimik, sabi ni Maya. Minsan, sumisigaw siya sa tulog niya. Tumango si Camille. Trauma yon, physical at emotional. Hayaan mo siyang sumigaw, aayusin natin ang iba. Nang gabing yon, naghanda si Camille ng simpleng hapunan para sa kanya. Sabaw ng gulay, toasted bread, at mainit na siya. Kumatok siya bago pumasok sa kwarto niya. Nagdala ako ng hapunan. Hindi sumagot si Adrian, nakaupo pa rin sa wheelchair niya. Iiwan ko lang dito, sabi niya. Nilapag ang tray sa lamesa sa tabi niya. Habang papalabas siya, bumasag ang boses sa katahimikan. Bakit ka talaga nandito, Camille? Lumingon siya. Sinabi ko na, nurse mo ko. Hindi, sabi niya, mababang boses at may mabigat na tono. Bakit ikaw? Bakit hindi iba? Nag-alangan si Camille tapos humakbang palapit. Dahil hindi itong unang beses na nakita kitang ganito. Kumunot ang noo ni Adrian sa likod ng maskara niya. Hindi mo na siguro natatandaan, pero ilang taon nang nakalipas. Ako ang nurse na naka-assign sa lolo mo. Dumadalaw ka tuwing weekend. Tinutulungan mo siyang kumain. Nagkukwento ka sa kanya. Nakaupo ka sa tabi ng kama niya ng ilang oras. Hindi sumagot si Adrian, pero may nagbago sa postura niya. Ako yung tahimik na nurse na nanonood sa sulok. Ako yung gumawa ng kape mo, minsan. At ako yung niningitian mo noong walang ibang gumagawa nun. Tumalikod siya. Tahimik ulit. Hinahangaan kita, Adrian. Mabait ka, confident, puno ng buhay. Hinangaan kita noon. At ngayon,
Buntong hininga niya. Mas malumanay ang boses. Gusto kitang tulungan na makabalik sa dati. Nanigas ang balikat ni Adrian. Wala siyang sinabi. Tumalikod si Camille sa pinto. Hindi mo ako kailangang magustuhan. Pero matututo kang lumaban ulit. Dahil hindi ako susuko sa'yo. Kaya't sumuko ka na sa sarili mo. Tahimik niyang sinara ang pinto. Iniwan si Adrian na mag-isa kasamang mga salita niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, ang binti ng bagong bagay. Hindi pag-asa. Hindi pa. Pero baka ang posibilidad nito. Isang linggo mula nang magsimula si Camille sa pagtira sa Ramos Estate. Araw-araw, parang orasan, pumapasok siya sa kwarto ni Adrian. Dala ang gamot. Malumanay pero matigas ang boses. Hindi natitinag na kagustuhang manatili. 2 araw nang hindi nagbabato ng baso si Adrian, na ayon kay Maya, himalayon. Pero hindi pa rin siya masyadong nagsasalita. Iniiwasan niyang mga salamin. Ayaw niyang tumingin ng diretso kay Camille. Lalo nang payagan siyang simulan ng physical therapy. Pero hindi natinag si Camille. Hindi lagi nagsisimula sa kilos ang pag-unlad. Sabi niya kay Maya, habang nag-aalmusal sila isang umaga. Minsan, nagsisimula ito sa presensya at katahimikan. Nang hapon na yon, kumatok si Camille sa pinto ni Adrian, dalang nakatiklop na tuwalya at set ng resistance bands. Dala kong gamit mo para sa therapy. Sabi niya, gaya ng dati, hindi naghintay ng permiso para pumasok. Hindi sumagot si Adrian. Nakaupo siya sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa masukal na hardin. Nakasuot ng maskara niya. Nakalaylay ang mga braso sa armrest ng wheelchair niya. Alam kong iniisip mong sinasayang kong oras mo. Patuloy ni Camille, nilapag ang mga gamit. Pero hindi ako nandito. Para palakarin ka ulit, Adrian. Nakuha nun ng atensyon niya, dahan-dahan niyang iniliko ang ulo niya. Nandito ako. Malumanin na sabi ni Camille. Para balang araw, ikaw ang gustong maglakad ulit. Umiwas ng tingin si Adrian, naninigas ang panga. Umupo si Camille sa upuan malapit sa kanya. Alam mo ba kung anong nakikita ko kapag tumitingin ako sa'yo? Hindi ang maskara, hindi ang mga peklat. Nakikita ko ang taong buhay pa, taong may pangalawang pagkakataon, at ang taong masyadong galit para ma-realize yun. Tumawa siya ng mapakla, pero walang sinabi. Sumandal siya. Hindi mo ako matatakot, Adrian. Hindi ang mga tantrums mo. Hindi ang katahimikan mo. At lalong hindi ang mga peklat mo. Sa wakas, humarap siya sa kanya. Buo na. At tinanggal ang maskara. Ang mukha niya, na dating hinahangaan, mayroon ng jog line sa pisngi. Bahagyang nakalaylay ang kanang mata niya. Hindi pantay ang mga labi niya. May malalim na kulubot sa noo niya. Siguro dahil sa injury. At sa ilang buwang pagkunot ng noo. Hindi natinag si Camille. Hindi kumurap. Ngumiti siya na parang walang nakikitang kakaiba. Adrian ka pa rin. Malumanay niyang sabi. Siyang lalaking tumutulong sa lolo niya kumain ng sabaw, gamit ang nanginginig ng mga kamay. Naalala ko yon. Nag-alangan ang ekspresyon niya. Talaga? Naalala mo yun? Tumango siya. Siyempre, ako ang nagtitimpla ng kape mo. Gusto mo yun na black na may konting cinnamon. Kumurap si Adrian. Ikaw yung babae na nanginginig ang mga kamay. Tumawa si Camille. Oo. At yung nakatapon ng sabaw sa sapatos mo minsan. Hindi ka malang nagalit. Sabi mo lang, huwag kang mag-alala. Kailangan din naman nilang labhan. Bahagyang ngumiti si Adrian pero nawala rin agad. Bakit mo tinanggap ang trabahong to? Tahimik niyang tanong. Nag-alangan si Camille tapos sumagot ng totoo. Dahil hinangaan kita noon at dahil gusto kong maniwala na nandun ka pa rin kahit saan. Nanikip ang lalamunan ni Adrian. Tumalikod ulit siya. Hindi ka dapat pumunta. Hindi ako worth it.
Tumayo si Camille. Hindi ka magdidesisyon nun. Hindi pa ngayon. Ngayon. Tara na. Stretch na natin ang mga binti mo. Tumawa siya ng tuyo. Ang persistent mo. Wala ka pang nakikita. Ngumisi si Camille. Nang hapon na yon, sinimulan nila ang unang therapy session. Simple lang, guided stretches, basic breathing exercises, at pagtayo na may tulong. Napangiwi si Adrian sa bawat galaw, pero hindi siya nagreklamo. Napansin ni Camille. Ang sakit ay pag-unlad. Sabi niya. Ibig sabihin, may gumagana. Nakalimutan ko na kung anong pakiramdam nun. Bulong ni Adrian. Maalala mo rin. Tiniyak ni Camille. Muscle memory. Kung paano maglakad. Kung paano ngumiti. Tumingin siya kay Camille. Nakalimutan ko rin yun. Huminto si Camille. Tapos malumanay na sumagot. Kung ganun, pag-aralan natin ulit ng sama-sama. Sa mga sumunod na araw, sinunod ni Camille ang mahigpit na routine. Therapy sa umaga. Paglalakad sa hallway sa tanghali. Magaan na usapan habang kumakain. Mas nagsimula ng sumagot si Adrian. Minsan may sarcasm. Madalas may pag-iingat na interes. Isang maulan na gabi. Nakaupo sila sa parlor. Tumutugtog si Camille ng classical music sa phone niya habang humihigop ng sabaw si Adrian. Naisip mo ba kung anong mangyayari kung hindi ka sumakay sa kotse na yon? Tanong niya, hindi tumitingin sa kanya. Palagi. Pag-amin niya. Pagpupropose sana ako. Tumingin si Camille. Kay Selena? Tumango siya. Nasa akin ang singsing. Suot ko pa nga ang suit. Hindi niya alam yun. Ibinaba ni Camille ang tingin niya. Pasensya na. Iniwan niyo ako, Camille. Hindi ko siya masisisi sa pagkatakot. Pero sinisisi ko siya sa pagsuko. Dapat lang, sabi ni Camille. Dahil hindi ka namatay, nabuhay ka, ibig sabihin, deserve mo ang taong mananatili. Matagal siyang tinitigan ni Adrian. Nanatili ka. Ngumiti si Camille. Oo, at hindi ako pupunta kahit saan. Nang gabing yon, pagkatapos pumasok ni Camille sa kwarto niya, tinitigan ni Adrian ang refleksyon niya sa salamin ng bintana. Nakapatong ang maskara niya sa bedside table. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi niya naramdaman ang kagustuhang magtago. Sa halip, bumulong siya sa tahimik na hangin. Camille. At sa unang pagkakataon mula nang maaksidente siya, nakaramdam siya ng parang pag-asa. Maaliwalas ang umaga nang pumasok si Camille sa kwarto ni Adrian na may dala ng kanyang karaniwang kalmadong enerhiya. May dalang tray ng almusal sa isang kamay at notebook sa isa. Kumatok siya bago pumasok. Isang ugali na patuloy niyang ginagawa kahit hindi na tumututol si Adrian sa presensya niya. Nagulat siya. Nakaupo si Adrian ng tuwid. Nakapatong ang mga braso sa hita niya. Ang mukha niya, hindi pa rin nakamaskara. Nakaharap sa bintana kung saan pumapasok ang gininto ang sinag ng araw. May kakaiba sa kanya ng umagang iyon. Mukha siyang present. Magandang umaga. Bati ni Camille na may ngiti. Ang aga mo naman. Humarap si Adrian sa kanya na bahagyang tumango. Hindi ako masyadong nakatulog. Nilapag ni Camille ang tray sa bedside table. Ay, bago yun. Masamang panaginip? Hindi. Sagot niya, mahinang boses. Walang panaginip. Nag-iisip lang. Umupo siya sa tabi niya. Binubuksan ng notebook. Gusto mong magkwento? Tumingin siya kay Camille. Hindi mabasa ang mga mata. Naalala ko yung araw na sinabi sa akin na ako ng CEO ng YCR. 24 years old ako. Akala ko hindi ako matatalo. Nag-toast ang board sa tagumpay ko gamit ang mamahaling alak. At ang tanging iniisip ko ay kung paano ko ipagdiriwang kasama si Selena.
Nanatiling tahimik si Camille, nararamdaman ang bigat ng mga salita niya. Binukong imperyong ito gamit ang buong kumpiyansa ko. Tapos isang aksidente, isang segundo, at nawala ang lahat. Ang mukha ko, ang estado ko, ang pride ko. Dahan-dahang sinara ni Camille ang notebook. Sa tingin mo, yun ang nagdi-define sa'yo? Hindi ba? Hamon niya. Yun ang nagdi-define kung paano ako nakikita ng mga tao, kung paano niya ako nakita. Lumambot ang mga mata ni Camille. Hindi kung paano kita nakikita. Tumigil si Adrian bago niya itanong, paano mo ako nakikita, Camille? Iniliko niyang ulo, nag-iisip. Nakikita kong lalaking nasasaktan, natatakot, pero nakikita ko rin ang lalaking matapang na magsimula ulit kahit hindi niya pa alam. Nag-alangan ang ekspresyon ni Adrian, parang may nagbabago sa loob niya. Gusto kong subukan maglakad ulit, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Kumurap si Camille, nagulat. Sigurado ka? Tumango siya. Nakatunganga lang ako sa kwartong ito ng ilang buwan. Sa tingin ko, handa na akong lumabas. Hindi nagsalita si Camille ng ilang sandali. Masyado siyang abala sa pagpigil ng luha. Tapos, mabilis na binawi ang sarili. Ngumiti siya. Sige, simulan natin ngayon. Pumunta sila sa therapy room, isang lugar na inayos ni Camille malapit sa hardin para sa privacy at katahimikan. Puno ito ng malambot na mat, balance bars at mga gamit na pang-ehersisyo. Nanginginig at masakit ang unang pagtatangka ni Adrian na tumayo. Na may suporta, tumulang pawis sa noo niya. Umungol siya habang pinipilit ng muscle sa binti niya. Ang galing mo, sabi ni Camille, hawak ang baywang niya habang nakahawak siya sa parallel bars. Ang sakit nito, ungol niya. Ibig sabihin buhay ka, sabi niya na may kindat. At ibig sabihin, gumagalaw ka pasulong. Tumawa siya, hinihingal. Ang nakakainis mo talagang maging optimistic. Guilty? Proud niyang sabi. Araw-araw, nag-ensayo sila. Hindi napapagod si Camille, pasensyoso, at laging masaya. At si Adrian, kahit tinatakpan niyang sarcasm. Nagsimula ng abangan ang mga session nila. Hindi lang niya pinapagaling ang katawan niya. Unti-unti rin niyang tinahi ang mapiraso ng wasak niyang espiritu. Isang hapon, pagkatapos ng matagumpay na paglalakad sa mahabang hallway ng estate, bumagsak si Adrian sa isang bench sa labas ng conservatory. Tubig, hingal niya. Inabutan siya ni Camille ng bote at palakpak. Pumalakpak siya ng madrama. Yun ang pinakamalayong nilakad mo nang hindi nagpapahinga. Ngumiti siya. Namumula ang pisngi dahil sa pagod. Sabihin mo, Nurse Camille, may reward ba ako? Tinaas ni Camille ang kilay. Anong klaseng reward? Labas ng lugar na to. Kumurap si Camille. Labas as in, labas ng bahay? Tumango si Adrian. Ang hardin. Ang driveway. Baka pati ang park malapit dito. Tinitigan siya ni Camille. Nagulat. Gusto kong harapin ulit ang mundo. Mahina niyang sabi. Ayoko nang magtago. Ang ngiti niya ay mabagal, proud, at puno ng pagmamahal. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Nang weekend na yon, lumabas si Adrian ng estate. Sa unang pagkakataon, inayos ni Camille ang tahimik na paglalakad sa malapit sa botanical garden ng maaga bago dumating ang mga tao. Nakasuot si Adrian ng sombrero at manipis na scarf sa ibabang bahagi ng mukha niya. Hindi para magtago ng tuluyan, pero sapat lang para maging komportable. Habang naglalakad sila ng magkatabi, napansin ni Camille kung paano nagbago ang postura niya. Hindi siya nakayuko o hinihila ang mga paa niya. Tuwid siyang naglakad na may tahimik na lakas. May ilang taong tumingin sa kanila, pero hindi yumuko si Adrian. Hindi siya nagmadali. Naglakad lang siya, paisa-isa. Humawak ng mahigpit sa kamay ni Camille kapag nararamdaman niyang tensyon. Hinga.
Bulong niya. Okay ka lang? At huminga siya. Okay siya. Umupo sila sa bench sa ilalim ng namumulaklak na jacaranda tree. Mga lilang petals na bumabagsak na parang biyaya. Tinanggal ni Adrian ang scarf niya, hinahayaan ng malamig na hangin na humalik sa balat niya. Isang malit na batang babae. Malapit sa kanila ang tumingin sa kanya ng curious. Hindi siya tumitig ng may takot at panunuya. Ngumiti lang siya. Ngumiti pabalik si Adrian. Pinisil ni Camille ang kamay niya. Nakikita mo? Higit ka pa sa mga peklat mo. Tumingin si Adrian sa kanya. Lumaki ang puso. Ginawa mo to para sa akin. Hindi. Sabi niya. Ikaw ang gumawa nito para sa sarili mo. Nang gabing yon, habang tinatago ni Camille ang mga therapy logs at sinasara ang pinto niya, nakita niyang sobre na nakapasok sa ilalim ng frame. Binuksan niya ito at nakita ang sulat kamay na mensahe. Ngayon, ginawa kong unang hakbang ko palabas at hindi ito nakakatakot. Maganda ito. Salamat sa pagiging liwanag ng pakiramdam ko ay puro dilim. Adrian. Idinikit ni Camille ang sulat sa dibdib niya. Tumutulo ang luha sa mga mata niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman na nurse o therapist lang siya. Naramdaman niya na parte siya ng mas malalim na bagay. Isang bagay na nagpapagaling. Isang bagay na puno ng pag-asa. Hindi nakala ni Adrian kung gaano kapayapa ang simpleng almusal hanggang sa tahimik na linggo ng umaga na yon. Presko ang hangin sa estate. Pumapasok ang araw sa dining conservatory. At sa kabila ng mesa nakaupo si Camille. Nakatali ang buhok sa maluwag na ponytail. Tumatawa sa kalokohang sinabi niya tungkol sa mga cereal boxes na overrated. Ilang linggo na mula nang seryoso niyang sinimulan ang therapy. At araw-araw, mas lumalakas ang katawan niya. Pero higit sa pisikal na pag-unlad, may mas malalim na nagbabago sa loob niya. Isang damdamin na inilibing niya sa ilalim ng galit at paitay na mumulaklak ngayon sa isang bagay na hindi pamilyar, malumanay, mainit, nakakatakot na maganda. Si Camille. Ang paraan niya ng pagtingin sa kanya, ang paraan niya ng hindi pagtingin sa mga peklat niya bilang bagay na kaawa-awa o dapat iwasan. Hindi lang siya trinato bilang pasyente, trinato siya bilang tao. Bilang lalaki na parang mahalaga siya. At siguro, parang karapat dapat siyang mahalin ulit. Nang gabing yon, nakatayo si Adrian sa harap ng salamin sa kwarto niya. Iniiwasan niya ito ng ilang buwan. Ayaw niyang harapin ang refleksyon na akala niya ay sisira sa kanya. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, tumingin siya sa salamin at inaral ang sarili niya. Hindi nang may pandidiri, kundi may pakiramdam ng pakipagkasundo. May mga bakas pa rin ang aksidente sa mukha niya. Mga peklat sa pisngi, bahagyang baluktot na ilong, at bahagyang asymmetry mula sa mga operasyon. Pero ang mga mata niya, pareho pa rin. Hindi nagbagong mga mata niya. Hinawakan niya ang gilid ng panga niya at bumulong sa sarili. Nandito pa rin ako. Inihahanda ni Camille ang mga notes niya para sa susunod na therapy session nang magulat siya sa mahinang katok. Si Adrian. Camille, sabi niya, nakatayo ng medyo tuwid kaysa sa dati. Pwede ba kitang makausap? Kumurap si Camille, nagulat sa magiging vulnerable ng boses niya. Siyempre, pasok ka. Pumasok siya. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng charcoal slacks niya. Naisip ko lang, gusto mo bang kumain ng dinner kasama ako? Kumunot ang noo ni Camille, naguguluhan. Dinner? Ngayon? Kakatapos lang nating kumain. Kinabahan na tumawa si Adrian. Hindi. Ang ibig kong sabihin, totoong dinner sa labas ng estate. As in, date. Tumahimik sila. Napaawang ang labi ni Camille. Nagulat. Inaaya mo ako sa date? Oo. Sagot niya.
Wala akong bulaklak o mga banat na madalas gamitin. Pero promise ko, hindi ako magbabato ng baso sa'yo. Napahagalpak ng tawa si Camille. Tinakpan ang bibig niya. Wow! Yun ang pinaka-romantic na sinabi sa akin ng kahit sino. Ngumisi si Adrian. So, payag ka? Tumango siya. Namumula ang mga pisngi. Oo, talagang oo. Nang sumunod na gabi, sinundo ni Adrian si Camille sa hallway ng guest room na parang nakatira sila sa magkaibang mundo. Nakasuot siya ng navy blue dress shirt. Nakatupi ang manggas. Nakalantad ang muscles sa braso niya mula ng ilang linggong therapy. Halos hindi mapansin ang mapeklat niya sa ilalim ng malambot na ilaw sa loob. Pero kahit mapansin, wala nang pakialam si Camille. Nakasuot si Camille ng simple pero eleganting puting dress. Nakalugay ang buhok sa malambot na waves. Simple lang ang makeup. Para kay Adrian, nagliliwanag siya. Mas maganda pa kaysa sa kahit sinong babaeng nakita niyang naglakad sa red carpet. Kumain sila sa tahimik at komportableng restaurant. Natanaw ang dagat. Mainit ang mga ilaw. Mahinang jazz ang background music. Habang nakaupo sila sa harap ng isa't isa, kumikislap ang mga mata ni Camille sa liwanag ng kandila. Bakit mo talaga ako inaya? Tanong niya. Iniliko ang ulo. Tumingin si Adrian sa kanya. Matagal at seryoso. Dahil hindi ko maisip na malalagpasan ko ang paggaling neto nang wala ka. Dahil araw-araw nagpapakita ka para sa akin. At narealize ko, gusto ko rin magpakita para sa iyo. Bahagyang napaawang labi ni Camille. At dahil, dagdag niya, bumababa ang boses. Sa gitna ng sakit, sarcasm, at mga basong binato ko sa'yo. Nahulog ako sa'yo. Napahinga siya ng malalim. Adrian, seryoso ako. Patuloy niya. Pumasok ka sa buhay ko noong nasusunog ito. At imbis na tumakbo, gumawa ka ng silungan para sa akin. Nanatili ka. Walang ibang gumawa nun. At ngayon, hindi ko na maisip ang mundo ko nang wala ka. Inabot ni Camille ang kamay niya sa mesa. Hinawakan ang kamay niya. Hindi ako nanatili dahil sa awa, Adrian. Nanatili ako dahil worth it kang panatilihin. Tumula ang luwa sa gilid ng mga mata niya. Ibig ba sabihin nun? Mahal din kita. Bulong niya. Kahit ikaw ang pinakamasungit na taong nabubuhay. Kahit sinubukan mo akong itulak palayo. Nakita kita, Adrian. Ang tunay na ikaw. At nagustuhan kong nakita ko. Tumayo siya at sumandal sa mesa. Dahan-dahang hinagkan ng kamay niya. Hindi ito magarbo o pinagpraktisan, pero malambing. Totoo. Isang sandali ng dalawang pusong nagsasalita ng parehong wika. Nang gabing iyon, nagbalik sila sa estate. Inihatid ni Adrian si Camille sa kwarto niya. Sa tingin mo masyado tayong nagmamadali? Tanong niya. Ngumiti siya. Siguro, pero minsan, hindi naghintay ang paggaling sa perpektong timing. Kailangan lang nito ng taong maniniwala dito. Yumuko siya at hinalikan ng pisngi niya. Kung ganun, nagpapasalamat ako na ikaw yon. Habang pumapasok siya sa kwarto niya, mabilis ang tibok ng puso niya, huminto siya at lumingon. Good night, Adrian. Good night, Camille ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakatulog si Adrian nang walang bangungot. Nakaupo si Adrian sa bintana ng home office niya, nakatanaw sa papalubog na araw sa Manila. Iniikot niya ang ballpen sa mga daliri niya. Malalim ang iniisip, may mga anino pa rin ng nakaraan niya. Hindi lang sa mapeklat sa mukha niya, kundi sa emosyonal na pagkawasak pagkatapos ng aksidente. Pero, ang pagmamahal ni Camille ang nagbigay sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa inaasahan niya. Linaw. Panahon na para pakawalan ng pait na inilibing niya.
Panahon na para harapin ang mga piraso ng buhay na pilit niyang kinalimutan. Kinuha niyang telepono at dinayal. Maya, sabi niya, kausap ang pinagkakatiwalaan niyang assistant. Ayusin mong pagbisita ko sa detention center. Gusto kong makitang lalaking nakabangga sa amin. Amoy metal at amag ang kulungan. Mabigat ang atmosphere dahil sa guilt at nakalimutang pag-asa. Nakaupo si Adrian sa maliit na visitation room, naghihintay. Bumukas ang pinto na may malakas na lagit-ngit. Isang lalaki na nasa late 40s, payat at maputla. Ang inihatid papasok. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Adrian. Nakakagulat ang pagbabago sa itsura ng binata. Dahil sa mga peklat, pero mas lalo, dahil sa dangal sa presensya niya. Hindi ko inakala na gusto niya ako makita. Nautal na sabi ng driver, tumitingin sa guard. Tumahimik si Adrian ng ilang sandali. Hindi rin. Hanggang kamakailan lang. Kinakabang ginalaw ng lalaki ang posa sa kamay niya. Pasensya na po. Pagod ako. Sobrang trabaho. Pumikit lang ako ng 1 segundo. Napatay ko ang driver niyo. At muntik ko na rin kayong mapatay. Nanigas ang panga ni Adrian. Sa alaala ni Mang Hector, ang lalaking matagal ng loyal na nagmamaneho sa kanya. Nanikip ang puso niya pero pinilit niyang labanan ng sakit. Gusto kitang kamuhian habang buhay. Pag-amin niya, mahina ang boses. At ginawa ko yun. Pero ang pagpapadali ng galit na yun ay sumisira sa akin. Higit pa sa ginawa mo. Naluha ang mga mata ng driver. Araw-araw akong nagdarasal para sa kapatawaran. Dahan-dahang tumango si Adrian. Kung ganun, ngayon nasagot na ang mga dasal mo. Napahinga ng malalim ang lalaki. Pinapatawad niyo na ako? Oo, sabi ni Adrian. Pero intindihin mo ito. Binago ng kapabayaan mo ang mga buhay, ang mukha ko, ang kinabukasan ko, ang pamilya ni Hector. Pinapatawad kita. Pero kailangan pa rin kitang panagutin sa batas. Niintindihan ko po. Bulong ng lalaki. Nag-aalak ko ng pinasyal na tulong sa asawa at mga anak ni Hector. Patuloy ni Adrian. At ikaw, magpapadala ako ng abogado para makatulong na mabawasan ang sentensya mo. Lalo na kung naging unfair ang lugar na to sa'yo. Pero huwag mong ipagkamali ang awa ko sa pagkalimot. Hindi po, sir. Hindi po. Habang tumatayo si Adrian para umalis, tinawag siya ng driver. Nanginginig ang boses. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makabawi. Nang hapon na yon, dumating si Adrian at Camille sa isang maliit at simpleng bungalow sa Quezon City. Nagngit-ngit ang gate nang pumasok sila at lumabas ang isang matandang babae para salubungin sila. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwalang pagtingin. Sir, Adrian? Mahina niyang tanong. Tumango si Adrian. Siguro kayo si Aling Teresa, asawa ni Mang Hector. Agad tumulo ang luwas sa mga mata niya. Pasok po kayo. Sa loob, amoy sampagita at bagong saing na kanin ang maliit na bahay. May mga naka-frame na litrato ni Mang Hector sa isang sulok ng shelf. Napapaligiran ng mga kandila at bulaklak. Sumilip ang 2 bata sa likod ng pinto. Dahan-dahang hinawakan ni Camille ang kamay ni Adrian habang kinukuha niya ang makapal na sobre sa coat niya. Para po ito sa edukasyon ng mga anak niyo. Sabi niya, nilapag ito sa mesa. Alam kong hindi nito maibabalik ang asawa niyo. Pero malaki ang naging halaga niya sa akin. May utang ako sa kanya na hindi ko na ipahayag. Mahinang umiyak si Aling Teresa. Mahigpit na hinahawakan ng sobre. Sobrang proud po siya na nagtatrabaho para sa inyo, sir. Kahit pagkatapos ng aksidente, hindi namin kayo sinisi. Lagi niyang sinasabi na mabait kayo, mapagbigay. Ito, malaking ibig sabihin nito sa amin. Bahagyang yumuko si Adrian, niyakap siya. Medyo matigas sa una, pero sincero din.
Nakatayo si Camille malapit sa kanila. Tahimik na pinapanood ang sandali na may pagmamalaki sa dibdib niya. Mabuti kayong tao. Bulong niya nang paalis na sila. Ang ginawa mo ngayon, tunay na lakas ang kailangan. Tumingin si Adrian sa labas ng bintana, tapos sumarap sa kanya. Hindi ko ginawa yun para sa kanila, Camille. Ginawa ko yun dahil ginusto mong maging taong karapat-dapat patawarin. Ngumiti siya at ipinatong ang kamay niya sa kamay ni Adrian. Ganun ka na. Nang gabing yon, nakatayo si Adrian sa harap ng malaking salamin sa kwarto niya. Hindi na siya nanginginig kapag tumitingin sa sarili niya. Sa halip, nakakita siya ng higit pa sa mga reconstructed features. Nakakita siya ng lalaking tuluyan ng naghihilom. At lahat yun dahil may nanatili. May naniwala, may nagmahal sa kanya. Si Camille. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nagising si Adrian na may excitement sa dibdib niya, imbis na takot. Amoy ng sariwang sampagita ang kumalat mula sa bedside table, dala ni Camille kagabi. Sabi niya, makakatulong daw ito para makatulog siya ng mas mahimbing. Siguro nga, o baka ang presensya lang niya ang laging nagpapakalma sa kanya. Ibang araw na ito. Ngayon, susubukan ng mga doktor ang facial reconstruction surgery na sinabi nilang masyadong delikado ilang buwan nang nakalipas. Kinakabahan ka? Tanong ni Camille habang inaayos ang kwelyo ng hospital gown niya. Dumadampi ang mainit niyang daliri sa balat niya. Medyo. Pag-amin ni Adrian, pinapanood siya sa salamin. Pero hindi tungkol sa operasyon. Iniliko niyang ulo. Kung ganun, ano? Kinakabahan akong makita ulit ang mukha ko. Hindi dahil gusto kong maging gwapo, kundi dahil nasanay na akong hindi napapansin. Paano kung mawalang bahagi na yun sa akin? Malumanay na ngumiti si Camille at hinahawakan ang pisngi niya. Wala kang mawawala. Hindi ang pagpapakumbaba mo, hindi ang paglago mo, hindi ang tunay na nagpapakilala sa'yo. Ikaw. Pumikit sandali si Adrian. Sininghot ang tahimik niyang lakas. Samahan mo ako, Camille, hanggang magising ako. Ako ang unang mukhang makikita mo. Pangako niya. Umabot ng higit sa 10 oras ang operasyon. Advanced techniques, makabagong implants, at tissue grafts, pinagsama-sama para buuin ulit ang winasak ng aksidente. Sa labas ng operating room, naghintay si Camille na nakakuyom ang mga kamay at puyat ang mga mata. Dumating ang mga magulang ni Adrian, nagpapalitan ng kinakabahang tingin. Sa unang pagkakataon, tahimik din sila. Nang lumabas na sa wakas ang surgeon, nagbigay siya ng pagod pero nagtatagumpay ng ngiti. Matagumpay ang operasyon. Anunsyo niya. Magkakaroon pa rin ng mga peklat pero mukha na siyang siya ulit. Naluha si Camille habang bumubulong. Salamat. Lumipas ang mga araw. Nanatili si Adrian sa ilalim ng obserbasyon. Walang malay pero stable. Hindi umalis si Camille sa tabi niya. Tapos, isang hapon, kumibot ang madaliri niya. Kumislap ang matalukap ng mata niya. Nagigising na siya. Sumandal si Camille. Mabilis ang tibok ng puso. Adrian? Bulong niya. Dahan-dahang dumilat ang mga mata niya. Nag-a-adjust sa liwanag. Kumurap siya. Tapos ngumiti. Nandito ka pa rin. Sabi ko sa'yo, di ba? Sabi niya. Tumawa habang umiiyak. Anong nararamdaman mo? Parang nabangga ako ng tren. Bulong niya. Pero yung tren na nagdadala sa'yo pa uwi. Kinabukasan, pumasok ang doktor para tanggalin ang banda sa mukha ni Adrian. Nakatayo si Camille sa tabi niya. Mahigpit na hawak ang kamay niya. Humarap si Adrian sa salamin. Nakita niya ulit ang sarili niya.
Hindi tuluyang pareho, pero sapat para makilala ang lalaking dati siya at ang naging siya. Ako to. Bulong niya. Ngumiti si Camille. Sabi ko sa'yo, di ba? Gwapo pa rin. Tumingin siya kay Camille. Garal-gal ang boses niya. Nakikita ko lang ang taong maswerte na mahalin mo. Pero bago makasagot si Camille, biglang bumukas ang pinto. At pumasok si Selena. Matangkad, glaramoso, at nakabihis na parang galing sa runway. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Adrian. Oh my God! Bulong niya. Humahakbang palapit. Ikaw, ang gwapo mo. Kusang umatras si Camille. Binitawan ang kamay ni Adrian. Nanigas si Adrian. Anong ginagawa mo dito? Narinig ko ang tungkol sa operasyon. Sabi ni Selena. Nanginginig ang boses. At kailangan kong pumunta. Kailangan kitang makita. Nanatiling tahimik si Camille. Masakit ang tibok ng puso niya sa dibdib. Humakbang palapit si Selena. Nagkamali ako, Adrian. Nagpanik ako. Natakot ako. Pero ngayong nakabalik ka na. Baka pwede tayong... Hindi. Mariing sabi ni Adrian. Kumurap siya. Ano? Hindi ka na pwedeng bumalik sa buhay ko ngayon. Naayos ng mukha ko. Malamig niyang sabi. Nang kailangan kita nang wala ka. Tinignan mo ako na parang halimaw ako. Natakot ako. Ako rin. Putol niya. Pero nanatili si Camille. Hinawakan niyang kamay ko. Nang hindi ko kayang tingnan ng sarili ko. Minahal niya ako. Nang hindi niya kailangan maging perpekto ako. Tunay na pagmamahal yun. Hindi kung ano man ang meron tayo. Napaawang ang labi ni Selena para tumutol. Pero walang lumabas na salita. Humarap si Adrian kay Camille. Nakatayo sa bintana. Sinusubukang itago ang luwas sa mga mata niya. Camille. Malumanay niyang sabi. Halika dito. Nag-alangan siya. Mahal kita. Sabi niya. Sapat na malakas para marinig ng buong kwarto. Bago man ang mukha na ito, hindi nagbago ang puso ko. Ako pa rin ang lalaking nahulog sa'yo. Ang lalaking gagawin ang lahat para patunayan yun sa buong buhay niya. Nakipagtagpo si Camille. Sa tingin niya sa wakas, tumulo ang luha niya, pero umusbong ang ngiti sa labi niya. Kung ganon, mapapasama ka sa akin. Sabi niya, lumapit ang mga bisig niya. Tahimik na nanood si Selena habang nagyakapan ang dalawa. Alam na niya na wala na siya. Hindi dahil sa operasyon o peklat, kundi dahil nabigo siyang mahalin siya ng kailangan niya. Walang sinabi, tumalikod siya at umalis. Tumutunog ang takong niya na parang huling paalam. Nang gabing yon, nakahiga si Adrian saka makasama si Camille sa tabi niya. Nakapatong ang ulo niya sa balikat niya. Salamat. Bulong niya. Para saan? Tanong niya, gumuguhit ng mga bilog sa dibdib niya. Dahil minahal mo ako nang hindi ko kayang mahalin ang sarili ko. Tumingala si Camille at hinalikan ng baba niya. At lagi kitang mamahalin. Nakaupo si Camille sa veranda ng estate ni Adrian. Hindi niya ginagalaw ang malimig na kape niya. Sumasayaw ang hangin sa dagat sa buhok niya. Pero hindi na nakakapagpakalma ang payapang tanawin ng karagatan. Ang nakaraang linggo ay parehong maganda at nakakatakot. Gumaling na si Adrian. Kaunti na lang umapeklat sa bagong mukha niya. At sa lahat ng pamantayan, sobrang gwapo pa rin niya. Nagbubunyi na ulit ang media. Bumalik ng social circle niya. At nagsimula ng kumatok ang mga investors sa mga pinto ng YRC Incorporated. Ang mundong tumalikod sa kanya ay niyayakap na siya ulit. Pero si Camille, parang anino lang siya na nakatayo sa liwanag niya. Tumingin siya sa dyaryo sa mesa. Isang makintab na litrato ni Adrian na dumadalo sa isang gala kagabi. Napapaligiran ng mga executive at celebrity.
Nagdahilan siyang masakit ang ulo para hindi sumama. Ang totoo, pakiramdam niya, hindi siya nababagay. Bumukas ang pinto sa likod niya. Nandito ka lang pala. Sabi ni Adrian habang lumalabas, nakapaa, nakasuot ng simpleng linen shirt. Kanina pa kita hinahanap. Pilit nang ngumiti si Camille. Kailangan ko lang ng hangin. Umupo siya sa tabi ni Camille at inabot ang kamay niya, pero dahan-dahan niyang inilayo ito. Tumigil si Adrian. May problema ba? Sabihin mo sa akin. Umiwas siya ng tingin, halos pabulong ang boses niya. Siguro, magkaiba lang talaga tayo ng mundo. Kumunot ang noo ni Adrian. Saan nang galing yan? Bumalik ka na, Adrian. Bumalik ka na sa spotlight. Bumalik ka na sa mga tao mo. At ako. Garalgal ang boses niya. Nurse lang ako na maswerte lang na naging parte ng paggaling mo. Inabot niya ang mukha ni Camille at hinawakan ang baba niya. Iniharap siya sa kanya. Hindi ka lang kahit ano, Camille. Ikaw ang dahilan kung bakit ako gumaling. Hindi mo lang pinagaling ang katawan ko. Pinagaling mo ang kaluluwa ko. Kumurap si Camille, pinipigilan ng luha. Pero nakikita kung paano ako tingnan ng mga tao. Adrian, halos hindi may itago ng nanay mo. Ang hindi niya pagsang-ayon, pati ang mga kaibigan mo. Wala akong pakialam sa kanila. Putol ni Adrian, matigas ang tono. Ang pakialam ko ay ikaw at panahon na para patunayan ko yun. Tumayo siya at kinuha ang maliit na itim na kahon sa bulsa niya. Napahinga ng malalim si Camille. Camille Mendoza, sabi niya, lumuluhod sa veranda. Dumating ka sa buhay ko nung pinakamadilim ito. Binigyan mo ako ng liwanag, pagmamahal, at dahilan para mabuhay ulit. Ayoko magkaroon ng kinabukasan ng wala ka. Binuksan niya ang kahon, kumikislap ang diamond ring sa sinag ng araw. Delikado at nakakamangha. Papakasalan mo ba ako? Napahinga si Camille. Adrian, alam kong may mga duda ka. Alam kong hindi ito laging magiging madali. Pero ipinapangako ko sa'yo. Ipaglalaban kita araw-araw. Tumulo ang luha sa pisngi ni Camille habang tumatango. Oo, Adrian. Papakasalan kita. Tumayo si Adrian at isinuot ang singsing sa daliri niya. Tapos niyakap siya ng mahigpit. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Tumawa siya habang umiiyak. Nagyaya ka lang ng kasal na nakapaa sa veranda. Kung ganun, gawin natin ang tama, ang susunod na bagay. Nang weekend na yon, dinala ni Camille si Adrian sa tahimik na bayan kung saan nakatira ang tatay niya. Simple lang ang bahay, pero maayos. May mga namumulaklak na bougainvillea na gumagapang sa bakod. Sinalubong sila ng tatay niya, si Mang Elias. Mabait siyang lalaki na may pagod na mga mata pero may mainit na ngiti. Camille, anak! Sigaw niya. Pinupunasan ang mga kamay sa pantalon niya. Dapat sinabing mong may kasama ka. Gusto kitang i-surprise, sabi niya. Nakakapit sa braso ni Adrian. Si Adrian ito. Sabi ni Mang Elias, tinitingnan si Adrian mula ulo hanggang paa. Ang sikat na CEO? Humakbang si Adrian at yumuko ng may respeto. Sir, nandito ako para hingin ang kamay ng anak niyo sa kasal. Tinaas ni Mang Elias ang kilay. Medyo malaking hakbang yan. Mula pasyente hanggang fiancé. Mahal ko ang anak niyo, sir. Sinserong sabi ni Adrian. Iniligtas niya ako sa lahat ng posibleng paraan. Gusto kong makasama siya habang buhay. Pinag-aralan siya ni Mang Elias ng ilang sandali, tapos dahan-dahan tumango. Ipangako mo lang sa akin ng isang bagay. Kahit ano. Ipangako mong hindi mo siya ipaparamdam na maliit siya. Na hindi mo hayaang lamunin ng mundo mo, ang mundo niya. Tumango si Adrian. Ipinapangako ko. Ngumiti ang matandang lalaki at niyakap siya ng mabilis. Kung ganun, welcome sa pamilya. Ngumiti si Camille.
Nang gabing yon, habang naglalakad si Adrian at Camille sa ilalim ng mga bituin malapit sa gilid ng property, sumandal siya sa balikat niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo to. Bulong niya. Hinalikan ni Adrian ang tutok ng ulo niya. Totoo to. Akin ka. At akin ka. Pero, paano ang ina mo? Tahimik niyang tanong. Hindi pa rin siya sang-ayon. Magbabago rin ang isip niya. At kahit hindi siyang buuin kung buhay. Ngumiti si Camille. Hindi ako pupunta kahit saan, Camille. Kahit kailan. Intimate lang ang kasal. Pamilya lang, malalapit na kaibigan, at ilang pinagkakatiwala ang kasamahan. Imbis na malaking ballroom, pinili ni Adrian at Camille na Seaside Chapel sa Batangas, kung saan bumubulong ang maalo ng biyaya sa hangin. Nakasuot si Camille ng simpleng lace gown na sumasayaw sa hangin. Mas maliwanag ang ngiti niya kaysa sa kahit anong alahas. Nakatayo si Adrian sa altar. Pinapanood siya papalapit na may nangingilid na luha. Halos buo ng mukha niya. Pero ang kaluluwa niya, tuluyang nagbago. Ilang buwan na siyang hindi nagsusuot ng maskara. At hindi niya ito kailangan. Nang makalapit si Camille sa kanya, bumulong siya. Ang ganda mo. Ikaw din. Ngumiti siya. Crush pa rin kita. May nang kumalat ang tawanan sa chapel habang sinisimulan ni Father Mateo ang seremonya. Ilang buwan ang nakalipas. Push, Camille, ang galing mo. Pang-encourage ng midwife, mahigpit na hinawakan ni Adrian ang kamay ni Camille. Naghahalo ang kaba at excitement sa mga mata niya. Sabi mo hindi ka iiyak. Tukso ni Camille sa gitna ng sakit. Sinungaling ako. Singhal niya. Pasumigpit ang hawak sa kamay niya. Nakakatakot to. Sa huling sigaw at lakas, nanganak si Camille ng kambal. Isang malusog na lalaki at babae. Malayang pag-agos ng luha ni Adrian habang pinuputol niya ang mga pusod. Dahan-dahang hinahalikan ng noo ni Camille. Nagawa natin. Bulong niya. Pagod pero nagliliwanag. Nagawa mo. Manghang sabi niya, nakatitig sa mga bagong silang nilang anak. Ang galing mo, Camille. 2 taon ang nakalipas. Puno na ng tawanan at gulo ang buhay nila. Mga blocks sa sahig, picture books, at walang tigil na dada ng mga bata. Bumaba na si Adrian sa araw-araw na operasyon ng YRC Incorporated. Pinopromote ang pinagkakatiwalaan niyang COO para magsariwa habang nagfo-focus siya sa pamilya at mga passion projects. Si Camille, dating full-time nurse, ay naging hands-on na nanay at part-time consultant para sa kanilang bagong foundation, Pag-asa sa likod ng salamin, na nagbibigay ng reconstructive surgery at therapy para sa mga survivor ng aksidente. Hindi na siya bumalik sa pag-shift sa ospital. Sa halip, ginugugol niya ang mga araw niya sa paglalaro kasamang kambal at pagtulong sa mga pasyente na, tulad ni Adrian noon, ay nawalan ng pakiramdam ng halaga sa sarili. Isang hapon, Mommy! Daddy! Hinila ng anak nilang babae si Arya, ang palda ni Camille. Tingnan nyo, dinadrawing ko ang family natin. Yumuko si Camille sa tabi niya at ngumiti sa mga stick figures. Ang ganda naman, anak. Kinuha ni Adrian ng drawing. Bakit parang superhero si Daddy? Kasi malakas ka, sabi ng anak nilang lalaki, si Matan, na tumatakbo papasok sa may kumot na cake. Nagpalitan ng tingin at tawanan sina Adrian at Camille. Samantala, nakaupo si Selena sa harap ng bagong asawa niya, isang kilalang Chinese film producer. Ang dating glaramuso na buhay niya ay nagbago sa mga foreign red carpets at magazine shoots. Nakita niya ang mga headline. Mula dilim tungo sa pag-ibig. Pinakasalan ni Adrian Vasquez ang kanyang nurse turned asawa. At ang litrato, si Adrian, si Camille
at ang kanilang kambal. Nakangiti sa ilalim ng araw. Sa isang saglit, nakaramdam siya ng panghihinayang. Pero sinara niyang magazine at ngumiti sa kanyang bilugang tiyan. Natagpuan din niyang sarili niyang ending. Iba, pero payapa na. Pabalik sa villa, sumandal si Camille sa balkonahe habang pinipinturahan ng sunset ang langit. Lumapit si Adrian sa likod niya. Niyakap ang kanyang bewang. Naiisip mo pa bang aksidente? Tahimik niyang tanong. Minsan, sabi niya. Pero hindi na may sakit, kundi pasasalamat. Humarap siya kay Adrian. Pasasalamat? Kung hindi yun nangyari, hindi kita makikita. Ipinatong ni Camille ang ulo niya sa dibdib niya. Hindi natin makikita ang tayo. Tumahimik sila, pinapanood ang horizon. Sabay ang tibok ng mga puso nila. Hinalikan ni Adrian ang buhok niya. Walang maskara, walang peklat. Kahit ang oras ay hindi kayang burahin ang binuo natin. Mahal kita, Camille. Mahal din kita, Adrian. Ang pag-ibig nila na nabuo sa trahedya ay lumakas pa sa takot. Mas malakas pa sa mga peklat. Hindi matitinag. Habang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.